alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education. Pilipinas ang oras. Alas 10:18 ng gabi. Ang programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganun! Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganun! Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganun! DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Morley at Tita Gorgie. DZRH Makibalita, DZRH Showbiz Makichika. Yes! Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang Showbiz Talk Ganun. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. May pagano'n talaga. Ako po si Gorgie Rula. Parang ang Aldegar dancer. Parang ako po si Gorgie Rula. Diba ganyan yung mga Aldegar? Diba? Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes, yo. Ratsada na natin, Tita Morley, dahil late tayo nakapasok sa dami ng mga ano natin. Sino ba yung sa Aldegar dancer, yung magkapatid? Si Lali at saka si Terry. Oo, ikaw si Lali. Terry, oo. Ikaw si Lali, eto si Terry, tawagin natin. Terry? Honor. Terry Honor. Uy, grabe ko, pinagtatawanan mo Makanora si si Tito Louie, Noran niya si Tito Louie. Terry Honor yun, hindi siya Nora Honor. At least may honor. Mainit na Sige, Terry Bagalso na lang. Pinagtatawanan mo. Alam mo, ever since talaga, ginagawa mong katatawanan si Tito Louie. Grabe, hindi lang alam ni Tito Louie yan, ha? Nandiyan na ba si Tito Louie para isumbong ko na? Sige. Malalaman natin kung sino talaga. Ayan, umiiyak. Oo. I think, tawagin na po natin ang kailangan pa pong mag-acting workshop. Tito Louie Alejandro, hello dyan sa Arizona, USA. Diyos ko, coming to you live in Arizona, USA. Ako po, ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganun. Buwabat sa inyo magandang umaga, good afternoon, name pagabigat yung aming sangapada, buenas noches a todos. Kita Morley, Kita Gorgie, dalawang plastic, iba-ibang time zones natin, Delta UI, Worldwide! Yes, ko nakakalok. Ratsada na po natin at marami tayong pag-uusapan. Natenga tayo ang mga wala tayong masyadong showbiz chika last Friday dahil may special guest tayong mga kalalakihan. Diba? Na na-miss ni Tita Morley. Parang hindi. Pero si Tita Morley, alam mo, ang arte-arte niya kahapon. Sobra. Doon sa press presentation ng Mr. Philippines, kunwari hindi siya natutuwa, kunwari hindi siya naaliw, ganyan-ganyan. Pero nakita mo naman dahil kung saan nakatutok yung mata niya habang nung naka-swimwear yung mga kalalakihan na rumarapa. So merong press presentation yung Mr. Philippines. Nakilala na yung 53 ba? 53 candidates ang katutak po ng mga tambak. Yes. So, natambakan yung mga gwapo ng mga ilang mga tsarampukol. may mga putyo-putyo. Ang dami namang gwapo. Pero maraming gwapo. Pero sana may mga high talaga. Pero bukas na natin pag-usapan niya yan, Tito Louie, kasi nga may mga guest tayo bukas na ilang candidates ng Mr. Philippines. Ito marami tayong pag-uusapan kasi kanina pa po, Tito Louie, alam mo, umuusok na yung nguso ni ilong ni Tita Morley. Saan?
nabasa niya dun sa isang lineup namin na sinabi ni Ellen Adarna, naalala dun ni sa interview sa kanya ni Alex Gonzaga, sa vlog ni Alex Gonzaga, sinabi ni Ellen Adarna na may isa daw siyang ex na tinawag daw siyang Losyang. Oo, dun sa kasi nakasalang sa vlog ni Alex Gonzaga si Ellen Adarna tsaka si RC Munoz. So, na hindi nakilala uli ni Tita Molly. In fairness, kaibigan ko yung si RC Munoz, pero hindi ko siya nakilala. Iba na yung itsura niya, Tito May picture tayo dyan, di ba, Tek, ng mga nila nung kanilang interview. Nung tawag nilang Trentahin ang title ng kanilang segment na iyon. Yan. Usapang Trentahin. Ayan, si RC, si Alex, at saka si Ellen Adarna. So, habang nagluluto, kumakain sila ng adobo ba? Si Alex at nagluto ng adobo. So anyway, nabanggit ni Ellen na may isa daw siyang ex na tinawag daw siyang Losyang. Sabi ni Ellen, Losyang na raw ako. Wala na raw papato sa akin kasi lawlaw na raw yung boobs ko. Sabi ni Ellen. Losyang na nga raw ako. So nag-comment si RC na sabi niya, yung mga ganun daw lalaki ay ganun, sabi niya, mga narcissist daw yun, na dinadown yung mga partner nila, yung mga kababaihan. May mga ganun nga yata talagang lalaki, di ba? Kung laitin nila. Naalala nyo dati sa Sunshine Cruz kasi si Cesar Montano, di ba? May ganun din sila nung naghiwalay sila. Pero walang binanggit sa Ellen kung sino yung ex na nagsabi nito sa kanya. Pero si Tita Morley, inassume niya na si Derek Ramsey. Kaya nagngangalit na naman si Tita Morley kanina. Umuusok yung ilong niya doon. Sabi ko, Tito Louie, I'm sure hindi si Derek. Nanganganib. I'm sure hindi si Derek yan dahil hindi mapagsalita ng ganun si Derek. Ako rin naniniwala ako na hindi ganun si Derek magsalita. Hindi siya ganun. Actually, actually kapag may mga kaibigan nga na gusto siyang interviewin o may mga kaibigan na nagsasalita ng hindi maganda kay Ellen, binabawalan niya. Maging ako Ay ba, sasabihan ko, gang si Ellen, sasabihin niya, Morse, wag, nanay yan ng anak ko. Respetado niya. Ako naman, ayoko naman isara doon sa mga ganong paniniwala. Kasi malay natin, hindi natin alam kapag sila lang yung nag-uusap. Hindi naman din natin alam talaga Baka iba rin yung pinapakita niya sa harap ng press o sa harap ng ibang kaibigan. Pero, kasi sinasabi niya ex niya, sino pa ba yung ibang ex? John Lloyd Cruz? Okay sila ni John Lloyd Cruz di ba? Magkaibigan sila. Si Baste. Oo. Pwede ba yun si Baste? Kaya ang dati, yung mayor ngayon ng siya kaya ang nagsabi. Pero wala kasi sinabi kung sino pangalan. Kaya parang hindi naman kailangan mag-react dyan ni Derek Ramsey. Hindi talaga. Kahit nga sabihin pa niya si Derek, hindi naman kailangan ni Derek patulan yun. At hindi walang dapat patunayan dahil respetado naman siya ni Derek. Pero kasi si Ellen na raw kasi magmula nung naghiwalay sila ni Derek, ayaw na raw niyang makikipagrelasyon, yung sinabi niya. Sabi niya, magpa-practice raw siya ng celibacy. Tito Louie. Kayanin kaya niya? Celebrate na raw siya. Tingin mo ba, Tito Louie? Gusto magpare. Magmadre. Ay, magmadre. Sandali lang, kapag sinabing Losyang ang Ellen Adarna, sa ganda niyang yan, ano ang definition mo ng Losyang? Kung sino man ang nagsabi sa kanya na Losyang si Ellen, napaganda ng babae, ha? Kung Losyang... Hindi sa Losyang, maganda pa rin siya. Kung Losyang yung ganyang tsura, kung ganyan Losyang yan si Ellen, ano pa kaya yan? Ano pa kaya yan? Ano pa kaya? Kayo na po humusga kung sino. Eto na lang, Tito Louie. Paghusgahin na lang natin ang ating mga manunood. Sino po sa amin ni Gorgie ang mukhang Losyang? Losyang? Oo. Isama na natin si Tito Louie para tatlo. Actually, ang mukhang Losyang talaga, tayong tatlo. At idinamay ako. Sige, ikaw na nga ang fresh. Oo. Pero sa totoo lang hirap na nga akong mag-exercise araw-araw, no? Ako kanina nag-body chop ako. Katawan, pero ito na nga, dyan, no? Tito Louie, kita mo dyan, no? Nakabalanda niyang title, Usapang Trentahin. Tayo naman, Usapang Sesentahin. Usapang Trentahin squared. May squared. Squared. Anyway, yung sinabing wala raw papatol sa akin kasi lawlaw raw yung
ano ko, yung boobs niya, bubchina. Di ba nagkaroon nga ng magandang nagkahalaga yung bubchina ni Ellen Adarna. Uy, may kwento dyan. May kwento dyan si Tita Morley. Tito Louie. Pakwentuhin mo siya dun sa bubsina ni Ellen. Sige na, go! Go! Eto yun, di ba? Nagpatanggal si Ellen Adarna ng kanyang bubsina Mirasol. Di ba? Tapos, Tito Louie. Yes. Ginawa nilang nagsasama pa sila ni Derek Ramsey nito. Dumalo ako sa bahay nila. Nagulat ako yung door stopper nila ng door. Yung boobs ni Ellen Adarna. Ganun na lang ang ginawa nilang mag-asawa. Ginawa nilang stopper. At least nagamit pa rin. Pero tataka ako kung pinatanggal na yung bubchina, inuwi pa niya yung silicone? Malamang. Pero in fairness, kahit natanggal ang bubchina ni Ellen Adarna, napakaganda pa rin pala ng boobs ng babaeng yan. Kasi ayaw niya na magpa-sexy, Tito Louie. Kaya tinatanggal niya na yun eh. Ayaw niya na magpa-sexy. Ayun. Si rin nagpatanggal na, di ba? Sino? Si Rica Parelejo? Hindi. Si yung Raval, si AJ Raval. Si AJ Raval. Di ba nagpatanggal na rin siya kasi ayaw niya magpa-sexy. Yung isang dating sexy actress, dapat ipatanggal niya na yung boobs niya. Dahil mga unang gawa yung boobs na katulad din sa kanya, parang bao, matigas. Hindi, parang galit na galit lagi. Di ba? Kaya itong actress na to, dapat ipatanggal niya na yung boobs niya. Yung kaibigan mo dating sexy actress. Ano? Nasabi niya suplado daw yung boobs niya. Suplado kasi pinaayos niya yung boobsina niya. Suplada daw, nag-iisnaba daw yung boobs niya. Yung isa daw sa kaliwa yung isa sa ngyakan. Kaya pagkaalalabas sa hirap na hirap sa pinupush niya. Magaling siya magpinupush siya dito. Parang push-up bra ba yun? Yung isa na sa Quiapo, isa na sa Cubao na. Iba-iba ang pananaw, iba-ibang tinatanaw ng boobsina niya. Magkaaway yung nag-iirapan daw si, may pangalan siya dyan si Susan at saka si Amalia. Ang tawag siya sa bubsina niya. Si Susan at saka kaibigan mo yun Dati. Isa yun ba hanggang ngayon, di ba? Anyway. Parang kilala ko. Tito Louie. Parang kilala ko. Si RR. Oo nga, si RR. Best friend ni Morley. Maganda naman ang bubsina. Ay, ang galing-galing ko na. Ang galing-galing ko na. Pero di ba suplada naman talaga yung nag-iirapan. Pero pinaayos na yan. Tinatanggal na rin ba niya? Parang magkaaway noon di ba? Magkaaway. Magkaiba ng pananaw. Oy, alam mo, ngayon ko lang nakita in person na malapitan si Barbie Imperial. Napakaganda pala talaga ni Barbie. Ang considering na minado siyang si Barbie Imperial na probinsyana siya, taga Bicol, galing sa probinsya. Kanina po ay pagkatapos ng farewell press ko ng teleserye nilang Blood vs. Duty sa ABS-CBN, tumuloy doon sa amin thank you very much kay June Lalin, and of course sa effort ni June Lalin ay talagang tinry niya na makakapanayam namin si Richard at saka si Barbie. Pagkatapos ng press con, tumuloy dun sa amin para ma-interview namin tungkol sa pagtatapos ng Blood versus Duty. Ang isa sa napag-usapan namin, medyo madami-dami itong mga topic na napag-usapan namin dito sa magkasintahang ito, yung paggamit ng AI. Aware naman kayo, di ba, yung artificial intelligence na sinasabi sa mga ibang mga content. At isa na nga dito yung Blood versus Duty. Ang sabi daw, ang Sigabo ay nag-AI din. Hindi i-deny ni Richard Gutierrez na nagamit nga talaga sila ng AI sa ilang mga matitinding eksenang ginawa nila para dito sa Blood versus Duty. Ayun na nga doon, kung napapanood ninyo, yun na nga yung isa doon ay yung away, yung sagupaan nila kay Robin Padilla, yung pinatay si Robin Padilla.
si Senator Robin Padilla, at matindi yung eksenang yun. So halata naman talaga na AI ang ginamit nila. Heto po ang paliwanag ni Richard Gutierrez tungkol nga dun sa isyong paggamit ng AI o Artificial Intelligence sa kanilang teleserye. Heto po si Richard. Ano po yung masasabi mo? Yun nga, actually nakakatuwa rin na pinag-uusapan ng AI as early as now kasi parang kami yung isa sa mga unang gumamit ng AI, and I think it's a really good discussion. Syempre, we can't deny the fact that AI is there and it's gonna be there forever. It's just a matter of paano natin siya gagamitin in a way na makakatulong sa atin in a positive way, di ba? And protected din yung mga artists, protected din yung mga workers. So I think mas tipid na. Sa ano kasi